po, Bishop, at sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Moralid, Vicky Ilagan and family, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Royan Cesar Arcibal and family, Villas and Pedro and family, Vicky Dacami and family, Melo and Edith Manguera and family, Del and Lea Lozada and Joseph Manguera, Daniel Linda Manguera and family, Noliman and Lias family, Guillermino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang, and Kina Malelang and family, Roel and Kay Malelang Rebatinera and family, Engineer and Mrs. Avin and Ninentan and family, Jojo and Divina Chua and family, Jammer and Patrick Willius and family, Congressman Lord Alan Velasco, Christian and Novel Mayo for a safe and healthy pregnancy, Giselle Rivera, Dr. Modelo Santos and family for good health and safety. For the safety of doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings of Dr. Don Ontalan, Willie Bleza, Kate Mateo Pilais, Rinaldo Cueto, Janet Hernandez, Quezal Morales, Maritin Paraiso, John Paul Macdon, and Daniel Angelo Labitigan. For healing of John San Pedro, Monchito Mendoza, Maribel Isaac, Joaquin Kai Nabos, Teres Virigor, Teofila Mendoza, Maximo So, Josefa Santos, Lena Alcantara, Jonel Panglinan, Teresa Sita, Marisol Simpson, and Freddy Alyanigi. For eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Tindo Maralit FSC, Amado Gizana, Faye Y. Gizana, Rufina Evangelista, Gerardo Reyes Santo Domingo, and Engineer Josefina Panaligan. at siya'y ipagdalan. Di kayong mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Puri kayong mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos. Tinakpan, siawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, sa ating pag-aalay ng misa, inaalala din natin ang pagiging martir ni San Jorge na sa kanyang paglilingkod ay hanggang sa dulo ang paglilingkod, kaya pati sariling buhay ay kanyang naialay para kay Kristo. At gayon din sana tayong lahat, sapagkat si Kristo mismo ang alay sa ating buong buhay din niya. At dahil dito, aalisin natin ang anumang hadlang dito, lalo tigit ang kasalanan. Kaya't muli, tayo buong kababaang loob na aamin at hihingi muli sa Kanya ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at
sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang puso namin nagpupuri sa inyong kapangyarihan. Ngayong aming ipinakikiusap itong aming kahilingan. Ang pagbibigay niyo po ng pagkakataon kay San Jorge upang magtiis ng pag-uusig kagaya ng aming Panginoon, ay magpagindapat nawa sa amin na inyong tulungan sa aming kahinaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong nakaanib ng bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat napasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan.
Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atay dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayod dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo. Yung mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudiyo. Paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa patuloy nating pagninilay sa mga ebanghelyo na patungkol sa Eucharistia, ito ang isa sa pinaka-controversial doon sa series dahil ito yung mismong sinabi ni Jesus na kakanin ang kanyang laman at ang kanyang dugo. At ang ginamit na salita sa Griego sa laman ay sars. Kung naalala nyo yung sarx, yung kabaong, ang isang tawag sa kabaong ay sarcophagus. No? Dahil yung lalagyan ng laman, yung bangkay. Yun ang ginamit niya. Kaya nga, hindi mawala na ang magiging reaksyon sa kanya ganito.
na sila'y nagtatanong, paano naman kakainin ng laman nito? Paano iinumin ang kanyang dugo? Sa pagkatalabas, edi kanibal. Kaya nga, mas magandang maliwanagan tayo lagi sa gustong patungkulan ni Kristo. Hindi siya nagdadalawang salita, ha? Iisang gusto niya sabihin, kailangan yung kainin ang katawan ko at dugo ko para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung aalalahanin ninyo nung itinakda at itinatag ng Panginoon ang banal na misa, sa sinakulo, Huwebes Santo, ano sabi niya? Ito ang aking katawan at ang aking dugo na inihahandog ko sa inyo. Sabi din sino mang kumain ng katawan, uminom ng dugo, kakaroon ng buhay na walang hanggan. Noong unang misa, ano sabi niya? Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Inyong kanin, inyong inumin. So, anong ibig sabihin nito? Si Kristo talaga. At sa karanasan natin, 2 pagkakataon talagang ibinigay ni Kristo ang buo niyang pagkatao para sa atin. Ang isa ay sa banal na krus, at ang isa ay sa banal na Eucharistia. Naharinaway nakikita natin yung katotohanan ng tinatanggap natin sa bawat misa na sa Eucharistia, tunay na si Jesus ang naririyan. Kaya nga, ang biyayang natatanggap ng tumatanggap sa Kanya, hindi basta-basta. Buhay na walang hanggan. Sapagkat yan ang tinapay ng buhay. Tinapay na nagbibigay buhay sa atin, sa ating kaluluwa. Nagbibigay lakas sa ating kaluluwa. Nagbibigay sustansya sa ating kaluluwa. Kaya sana, lalo nating mapalalim po sana ang pagtingin sa pagtanggap natin kay Kristo upang tunay nating maging karanasan ang buhay. At hindi lang basta buhay, kundi yung buhay na alok ni Jesus, ang ating Panginoon na iniaalay sa atin buong buo kung sino siya, katawan at dugo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay naging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang inyong martir na si San Jorge ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa inyo ang paghahayang ito, katulad ng minahalaga ninyong pagdanak ng dugo ng banal na mahal ninyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Jorge ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na kayo'y ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat niyo pong kanyang matularan ng inyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa inyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa inyong bigay na lakas. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nabubunyi sa inyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, pupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at katurihan, magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kasalanan, kaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging.
Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa inyong martir na si San Jorge sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naaapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na, humayo tayong laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon.